Naniniwala ang grupong karapatan na masaker at hindi engkwentro ang ikanasawi ng 19 sa Toboso, Negros Occidental. Dapat umanong managot ang Armed Forces of the Philippines na nagsabi noong mga rebelde ang napatay. Nakatutok si Oscar Oida. Naging emosyonal ang mga kaibigan at kaanak ng mga nasawi sa engkwentro sa pagitan ng Philippine Army at New People's Army sa Toboso, Negros Occidental nitong April 19. In some of his trips, he helped evacuate flood victims during some of the typhoons, and he supported struggling communities. It was his compassion, curiosity, and determination to help more that brought him to Negros. Napakadami pang mga nagawa ni Maureen sa bansang to. Kaya napakasakit sa aming pamilya. Pinagtatawanan sila. Tinatawag silang corned beef. She wanted more than anything to learn and connect to her roots as a Filipino-American. Our family migrated abroad many generations ago, but Kai still wanted to learn more about our ancestry. Naniniwala ang grupo na isang massacre ang nangyari. Meron po kaming nilabas sa aming pahayag na drone video footage. Hindi po sa amin galing yon. Galing po yon reportedly sa drone footage ng Armed Forces of the Philippines. Na nagpapakita po na si Roger Fabiliar, isang NPA leader, ay buhay and mukhang not in a capacity to fight back. Buhay siya. Tumingin pa siya sa drone. I believe it has been taken down sa isang publication, pero marami naman ho ang nakapag-download. Giit ng grupo, dapat managot ang Armed Forces of the Philippines. What happened in Toboso is a massacre. There are blatant violations of the principles that should apply in an armed encounter. Hiling ng grupo ang isang patas at walang sinisinong investigasyon. Ang hinihingi ng taong bayan, independent and objective. Hindi pwedeng pang-explain lang doon sa ginawa ng AFP. In the 4 Geneva Conventions, bawal patayin ang prisoner of war. Eh baka naman may nahuli kayo, katulad ng kinuwento ni Tinay. Bakit nyo babarilin pa? Sinubukan namin kunan ng panig ang AFP pero wala pa silang tugon. Pero nauna nang sinabi ng AFP na miyembro umano ng NPA ang mga nasawi. Oscar Oida, Nakatutok, 24 oras. May nakitang probable cause ang Bureau of Internal Revenue para maglunsad ng tax audit kay Vice President Sara Duterte, kanyang mister at siyam na negosyong may kaugnayan sa kanila. Nakatutok si Mark Salazar. Ang mga inilatag na impormasyon tungkol sa yaman ni Vice President Sara Duterte at ng asawang si Attorney Manasseh Scarpio sa pagdinig ng House Committee on Justice ay sapat raw na mitsa para maglunsad ang Bureau of Internal Revenue ng tax audit sa mag-asawa. Kasi ang commissioner may power to obtain third-party information. So, based on the news and in the impeachment proceedings and hearings being conducted, and taking into account the Ombudsman's testimony on the SALN and the Anti-Money Laundering Council, so nakitaan po ng probable cause for the issuance of letter of authority for the conduct of audit investigation. Dahil may probable cause na nakita ang BIR, nag-issue ito ng letters of authority para i-audit ang mag-asawa at ang siyam na mga negosyong iniuugnay sa kanila. So si BIR naman po, pag may nakita po kaming tax liability at hindi po siya bayad, under the date program of the BIR, we will issue a letter of authority to conduct audit investigation. Kabilang sa siyam na negosyong bubuksan ang books of accounts at accounting records ay ang law office ng mag-asawa at ilang kumpanya, pati na salon at security agency. Paliwanag ni BIR Commissioner Martin Mendoza, ang letter of authority ay legal na instrumento ng BIR para simulan ang formal na tax audit ng sinumang taxpayer. Hindi raw ito conclusion of liability pero kinakailangan daw sa pagsilip lang kung tama ang buwis na binayaran. Kung may tax violation na makikita, trabaho raw ng BIR magsampa ng kasong civil, administrative at criminal. Sa press release ng BIR, sinabi nilang layunin nito na makolekta ang tamang buwis para sa gobyerno.
Sinisiguro nitong rules-based at naaayon sa kanilang legal protocol ang audit sa paghahabol sa mga tax evaders. Kikilalanin rin daw ang karapatan ng ino-audit. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag si Vice President Sara Duterte at si Attorney Manasseh Carpio tungkol dito. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Nanawagan si dating Congressman Mike Defensor kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla na bigyan ng proteksyon si Orly Guteza, ang dating sundalo na nag-ugnay kay dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal. Inilabas ni Defensor ang isang audio recording kung saan maririnig umano si Guteza. Sinabi ng boses sa recording na kinunan siya ng video at pilit pinabasa ng isang pahayag na hindi raw niya gawa at hindi totoo. Kapalit daw nito, mawawala ang kaso laban sa kanya. Sinabi doon, number 1, inibang affidavit at ang sinasabi na bayaran ka ni Marcoleta at ni Defensor. And that number 2, wala kang delivery sa bahay ni Martin Romualdez. Sana naman, again, apila kay Ombudsman Boying Remulla, bigyan ng protective custody, hanapin at bigyan ng pagtatanggol, seguridad, si Sergeant Guteza at ang kanyang pamilya. Kasama na yan sa mga diskusyon dito. Hinihingan pa namin ang pahayag si Remulla. Ayon kay Defensor, ibinigay sa kanya ang recording noong nakaraang taon mula umano sa isang sundalong nakasama ni Guteza. Hindi tiyak kung nasaan si Guteza sa ngayon. Hindi pa man nakakabangon mula sa pinsala ng Bagyong Uwan noong nakaraang taon, heto't apektado na naman ng mahal na petrolyo ang mga mangingisda sa Dilasag, Aurora. Hinatiran sila ng tulong ng GMA Kapuso Foundation. Mataas na presyo ng petrolyo, mga hiram na lambat at bangka. Ito ang kinakaharap na problema ni Early sa Barangay Tinyog, Dilasag, Aurora. Nasira kasi ang bangka at lambat niya nang tamaan ng Bagyong Uwan ang kanilang lugar. Makahirap po. May bangka din po ako. Yung dalawa po. Yung basag po ng magkasunod po na bagyo. Alas 5 pa lang ng umaga, pumapalaot na si Early kasama ang kapwa niya mangingisda. Dati nang nakakalayo-layo pa sila ay nakakahuli ng 30 kilos na isda sa maghapon. Pero dahil sa mahal na diesel, 17 kilos o kalahati na lang ang nauuwi nila ngayon. At pagdating sa buyer, inabot lang ng 2,064 pesos ang lahat ng kanilang huli. May mapupunta sa may-ari ng bangka at lambat, bawas pa ang gastos sa krudo at yelo. Sa huli, si Early at ang kasama niyang nangisda, mag-uuwi lang ng tig 432 pesos na kita. Pag kunti ang huli, nalit din ang kita po. Halos wala din po gawa ng diesel ay mahal. Dahil hindi na kaya ang mataas na presyo ng petrolyo, wala na raw sa kalahati ng halos 500 miyembro ng Dinyog Bandaragat Association sa Dilasag ang pumapalaot ngayon. Kung paano pong presyo ng bigas, ganun din po sana ang presyo ng isda. Para makatulong sa mga katulad ni Early sa Dilasag, Aurora, hatid ng GMA Kapuso Foundation ang mga food packs para sa mahigit 500 mangingisda. Napakataas ang bilihin, lalo na yung angat po yung krudo. Tapos po yung presyo ngayon ng isda napakamura. Ang kumikita na lang ngayon yung mga buyer eh. Sa mga nais pang tumulong, maaaring magdeposito sa aming bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards, Metrobank credit cards at Palawan Pay. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nagkagulo ang mga residente ng isang barangay sa Marinduque nang kanilang makorner ang dambuhalang sawa. Nakakakain lang daw ng isang 25 kilong baboy. Ang mga residente ng Buena Vista, Marinduque namomroblema. Nito mga nakaraang linggo kasi, nagkakawalaan ang kanilang mga alaga. Marami nang nawawalang baboy doon, kambing, iba pang mga hayop. Kaya nagduda sila na may nagnanakaw. Hanggang nitong Sabado, na corner nila sa butas na ito ang salarin. Ang tirador, hindi tao, kundi isang dambuhalang sawa. Yan o, laking delikado rin sa mga hayop.
Ang grupo ni na Doc JM agad nagsagawa ng rescue operation. Nung puntahan namin, pinagkakaguluhan na ng mga tao, medyo stressed na yung sawa. Meron kasi nagtangka na hulihin yung sawa, hindi naman na tama yung kanilang handling. Ang rescue pahirapan, hanggang sa matagumpay nilang nailabas ang sawa na mahigit 9 na talampakan pala ang haba. Ito tumitimbang ng halos 30 kilos, may kalakihan na siya. At laking gulat nila sa kanilang napansin. Napakalaki nung tiyan at kumpirmado, ito ay nakakain ng isang baboy na nasa 25 kilos. Yung sawa ay nasa pangangalaga ng Provincial Veterinary Office. Nilagay namin ito sa isang temporary cage. Nakatakda itong ibalik sa kanyang likas na pamahayan na malayo sa komunidad ng tao. Paalala naman ni Doc JM. Pagka nakakita sila ng ganitong uri ng hayop, huwag nila itong papatayin. May mahalaga itong ginagampanan sa ating ecosystem. I-report nila kagad ito sa DNR para sa proper handling. Ang ahas na nahuli sa Marinduque, isang reticulated python. Karaniwan sila makikita sa mga bansa tulad ng Philippines, Indonesia at Malaysia. Nakatira sila sa kagubatan, ilog at minsan malapit sa pamayanan. Hindi naman sila venomous, pinapatay at hinuhuli nila kanilang prey sa pamamagitan ng constriction o pinipigilan ng paghinga. Notorious din sila sa pagkain ng malalaking prey. Nagagawa nila ito dahil sa isang stretchy o elastic na tissue sa pagitan ng kanilang cranium at lower jaw. Pati yung panga nila sa ibaba, hindi sila connected. So kaya pa nilang buksan ng mas malawak ito. Nakatulong na rin yung kanilang elastic skin na kaya nilang mag-expand ng mas malaki pa sa katawan nila. Minsan, 5 times the size. At alam niyo ba ang mga reticulated python din ang pinakamahabang ahas sa buong mundo? Kuya Kim, ano na? Ang Guinness World Record para sa pinakamahabang wild snake sa buong mundo ay hawak ng isang female reticulated python na nadiskubre nito lang nakaraang taon sa Indonesia. Ang haba nito ay 7.22 meters o 23 feet and 8 inches. Kasing haba daw ito ng width ng isang standard na FIFA soccer field. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Nakipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos sa ambassador ng France at sa Charge d'Affaires ng Czech Republic, kaugnay ng tangkang mapauwi si dating Congressman Zaldico. Isang araw yan matapos kumpirmahin ng Czech authorities na wala na sa kanilang jurisdiction si Ko at matapos si anunsyong napag-alaman ng palasyo na nag-apply si Ko para mabigyan ng political asylum sa France. Ayon sa Presidential Communications Office, humiling ang Pangulo ng karagdagang impormasyon mula sa kinatawan ng Czech Republic. Kabilang dyan ang rason kung bakit pinakawalan si Ko ng mga otoridad doon matapos masabat dahil sa kawalan ng kaukulang dokumento. Sa kabila nito, kumpiyansa ang Pangulo sa magandang ugnayan ng Pilipinas at bansang France at Czech Republic. Umaasa rin ang Pangulo sa mas maigting na police, legal at judicial cooperation para maibalik si Ko sa Pilipinas at mapanagot sa batas. Inaasahang tataas pa ang presyo ng bigas sa susunod na anihan. Posibleng tumaas sa mahigit 60 piso ang kada kilo ng bigas sa anihan sa Setyembre ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Anya, nagmahal kasi ang fertilizer ng halos doble. Mula mahigit 1,600 pesos kada sako ay umakyat ito sa 3,000 pesos kada sako. Ayon sa DA, aprobado na ang hiningi nilang budget para makapagbigay ng subsidiya at pataba sa mga magsasaka. Pinag-aaralan din ng DA ang paghalo ng imported at local rice, pati na ang paghahalo ng bigas at white corn. Rice tataas sa next harvest season, which is around September. We're looking into rice blend. Sorry po? Rice blend. Rice blend. Imported rice na mura, local rice na Mas mahal ng konti. mas mahal ng konti. 70-30 blend. So with that, kung mag 70-30 or eventually 60-40 or whatever it is, because we have to support our local rices. So
Mga kapuso, matagumpay na idinaos ang Digital Media Asia 2026 na kinikilala bilang Asia's largest and most influential summit sa industriya ng news publishing. Ito po ang unang pagkakataon na dinala sa Pilipinas ang prestiyosong conference na dinadaluhan ng industry leaders, tech pioneers at journalists mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Nagsilbing panelist sa isang session ang Senior Vice President for Digital Advertising ng GMA New Media Incorporated na si Marilyn C. Anya, sa kada click na nakukuha, target din ng GMA na makabuo ng ugnayan o koneksyon sa audience sa iba't ibang platform. Ibinahagi naman ni GMA News Online Senior Business Development Manager Justin Hoyas kung paano lumago at lumawak ang operasyon ng GMA Digital News at maging leading news source sa Pilipinas sa Facebook at YouTube. Ang Digital Media Asia ay binuo ng One Infra o World Association of News Publishers na may libo-libong kinatawan mula po sa 120 bansa. Suportado ang Digital Media Asia ng GMA Network bilang event partner. Full force na ang mga bida ng Never Say Die para sa kanilang level up na bakbakan scenes bago ang nalalapit nitong pagtatapos. At abala rin si Jillian Ward para sa kanyang upcoming solar concert. Makikilala na nga ba natin ang mystery big guy dyan? Makichika kay Nelson Canlas. Hindi kita iiwan. Tandaan mo yan. Thank you, Joey. Tama na raw ang mga pa-cute na eksena sa nalalapit na pagtatapos ng Never Say Die. Gearing up na ang lahat para sa mas mga nakakagulat na action scenes kung saan ipapakita ng bawat karakter ang kanilang galing pagdating sa bakbakan. Nagre-ready na si Jillian Ward, lalo't sa Never Say Die niya raw naranasan ang mga pinakamaaksyong eksena sa kanyang career. Full force na po talaga yung ginagawa namin ngayon. Full force na yung effort, lahat-lahat. So, na-excite din po ako sa kalalabasan kasi mas intense na po yung scenes, mas intense na lahat. Ikinatuwa naman ng star of the new gen ang mga komento at post ng mga fans sa posibilidad na mabuhay ang karakter niyang si Doc Annalyn sa abot kamay na pangarap at mag-crossover sa inaabangang kapusong medical drama series na Code Grey starring Alden Richards. Willing daw si Jill, lalo't miss na miss niya na ang karakter na matagal niyang minahal. Naghahanda na rin si Jillian para sa kanyang kauna-unahang concert bago matapos ang July. Dito niya raw iso-showcase ang lahat ng natutunan pagdating sa performing. First ever concert ko po sa July 31 sa New Frontier Theater. I'm very excited kasi passion ko din po talaga yung pagpe-perform. Siyempre po may kaba, lalo na po talagang parang this time, magiging seryoso na po talaga yung mga performances ko. Kasi kung dati po parang, syempre, katuwaan lang. Kilala na ba namin si Big Guy sa concert? Kung pupunta po, ay! Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Ano cravings nyo ngayong tag-init? Abay, ako gusto ko yung chicken galantina na ginagawa ni Tita Mel tuwing Pasko. Hindi pa ako nakakatikim nun. Layo naman nun, ha? Sana po hindi naman ako ma-traffic at gutom na ako. Gusto kong matikman ulit yung sinigang na buto-buto ni Michelle. Pero alam nyo ba, ma'am, kung anong masarap ngayong tag-init? Ano nga? Halo-halo. Yun nga. Eto ang mga taga-Esperanza Sultan Kudarat. Craving satisfied dyan. Hindi lang kasi basta halo-halo, kundi dambuhalang halo-halo ang inihain sa isang pesta. Galong-galon eh, ano ho? Kumpleto sa recados mula sa gatas, yelo, at iba't ibang prutas ang pinagtulungang haluin sa isang malaking kawa. Ay pagkatapos, masayang pinagsaluhan ng mahigit 1,000 dumalo sa pista. Ang iba, may bit-bit pang lalagyan. Take home. Sarap. Daming syumaron.